Amurao ng Department of Public Services. Mabilis lang po ang agenda natin. Gusto ko lang po ipagbigay alam sa inyo ang ating bagong garbage collection schedule. Medyo bagong luma. Ito na rin po yung ginagamit natin. Tama, Sir Henry? So, nakalagay po dito na ang oras ng hakot sa household o door-to-door ay 6 a.m. to 12 noon. So, yun po yung mga paghakot po ng basura, kung saan po bumubusina ang truck sa inyong mga barangay, tapos doon po naglalabas yung mga kabarangay po ninyo ng mga basura nila sa household. Para naman po doon sa mga barangay na may mga eskinita at hindi po kayang pasukin ng truck, meron po tayong mga collection points. So alam ko po, sa mga barangay po ninyo, meron po kayong mga environmental personnel, kung saan na-identify nyo rin po, kasi meron po mga cases sa ilang barangay na mga nakausap po namin, na dahil nga po maaga, pumapasok na raw po yung mga tao sa trabaho, sa eskwelahan, naiiwan po mga senior citizen, hindi na po nakakapaglabas ng basura. Meron naman po tayong mga environmental personnel, baka po pwedeng pakiusap, meron din po kayong mga pushcart. Kung identify nyo po yung mga barangay, yung mga kabarangay nyo po, na ganun po ang mga cases, pakitaanan na lang po para madala po sa collection point yung mga basura nila. Ngayon, worst case naman po, na hindi po talaga makapaglabas dun sa oras na binigay, na 6 a.m. to 12 noon. Kasama ko po ang Lionel, nakapag-usap na rin po kami, pinapangako po nila na hindi po tatagal ng 2 hanggang 3 araw ang basura po sa inyo, sa mga bahay po ninyo. Pakitabi lang po muna, hahakunin po nila yon kinabukasan, para lang po hindi po nakakalat sa labas. Dahil pag lumagpas po tayo sa oras ng 6 a.m. to 12 noon, kung pwede na po kayong manghuli o pwede po kayong mag-report sa Department of Public Services ng mga violators po natin sa ordinansa. Meron po tayong ordinansa na tapat ko, linis ko at by code, kung saan pinagbabawal po ang pagtatapon sa pinagbabawal na lugar at sa pinagbabawal na oras. Yun din po, kasama na rin po doon yung mga nagpapadumi ng aso o ng mga alaga nilang pusa sa kalsada. Pwede po natin matikitan yun. Pag meron po silang environmental violation receipt na ini-issue po ng ating mga NVI police. Kasama ko po ang aking district manager ng District 1. Kilala niyo po si Sir Vic Agustino? Sa kanya niyo po yun i-coordinate para po mapapuntahan po ng NVI police. Ang mga NVI police po natin ay deputized na dumating po sila ng mga seminars sa training from national government. Kaya po sila deputized na mag-issue ng mga violation receipt. Ang mga makakatanggap po ng violation receipt natin ay po pwede pong magbayad ng penalty na hindi po bababa sa 500 pesos, hindi rin po tataas sa 5,000 pesos o pagkakakulong ng 30 days. Depende po sa na-violate po nila dun sa ordinansa natin. Ngayon po, para dun sa mga gusto pong magbigay ng sarili nilang NVI police sa kanilang mga barangay, kasalukuyan po hindi pa po pwede. Kagaya po ng sinabi ko, kailangan po umattend po sila ng training at seminars. Hindi ko po pinapangako, pero susubukan po namin na makipag-coordinate po dun sa mga nagpapaseminar at training, baka po pwede nilang ibaba hanggang po, level po ng barangay. Pero sa ngayon po, i-coordinate ko po muna yan sa ating district manager na si Sir Vix. Pangalawa po, yung mga concern naman po sa barangay na masyado pong mabilis yung pagdaan ng truck ng basura. Hindi pa po tumatagal ng 5 minutes o 10 minutes, pagkabusina, umaalis na po. Nasa sa inyo po ang kapangyarihan, ibinibigay po namin sa inyo dahil meron po silang pinipirmahang collection certificate. May pinapapirmahan po sila sa barangay. So kung alam niyo po na hindi pa po nakahakot ang buong barangay ninyo, huwag niyo po munang pirmahan. Kahit po tumagal sila ng 30 minutes hanggang 1 oras, para lang po masigurado na nakakutan po ang buong barangay ninyo. Alam ko naman po na pag bumababa po ang mga truck, nag-a-announce din po kayo sa mga barangay niyo. So tulong-tulong lang po tayo doon. Para naman po dun sa mga main roads natin, ang nakalagay po na oras ay 7 p.m. to 5 a.m. Ito pong oras na to ay pinapangako po ng Lionel na mag-iikot po sila at maghahakot po ng mga basura sa main road natin. Ito po, pag lumagpas naman po kayo ng 5:01 to 6:59 na meron po nahulihang nagtatapon po ulit ng mga basura sa pinagbabawal na lugar, pwede rin po matikitan yon. Pero ito pong pasok sa 7 p.m. to 5 a.m. na oras, hindi nyo po yun cargo. Cargo po yan ng Lionel. Kaya po ay pinapangako po nila na oras po ng hakot nila. Ngayon po, hingi po ng tulong sa mga barangay chairman natin. Meron naman po kayong mga CCTV, tama po?
Meron po tayong mga CCTV. Pag meron po kayo nakaka-capture doon na nahulihan nyo po, na nagtapon po at nag-violate po ng mga batas po natin, pwede nyo po i-coordinate sa amin para po mabigyan po sila ng violation receipt. Ngayon po, alam ko po meron po tayong mga ibang kaso kagaya po ng sa Road 10 at sa Aroma na hindi po natin maiwasan at lagi pong puno talaga yung basura dun sa mga lugar na yon. Kagaya po na sinabi ko, sisikapin po ng Lionel na maklear po yan bago po mag 6 a.m. Pasok po sa oras nila. Kung meron po, tuloy-tuloy po ang pag-haul nila, pero balik po tayo dun sa oras na lumagpas. Pag may nahuli po na nagtapo ng lagpas po dun sa oras na binigay nila, magbabiolate po sila dun sa ordinansa natin. Malinaw naman po yung schedule po na diniscuss ko. Ngayon po, para naman po dun sa mga request kung ano po ang hinahakot ng kanya-kanyang tanggapan, meron po akong kasamang taga-MPPB at engineering dito. Para po malinaw sa lahat, ang Lionel po, ang hinahakot po nila ay ang mga household waste. Household waste po ang hinahakot ng Lionel. Para naman po dun sa mga may construction, yung mga may bato-bato, nagpapagiba po ng bahay, at mga nagpapadeclogging po, mga major declogging, kay engineering department po yan nire-request. Ngayon, para naman po dun sa mga kahoy-kahoy, mga furnitures, mga babasagin, mga plastic, DPS po, mga special hauling, DPS po ang hahakot niyan. Doon po sa amin nire-request. Pero kung meron po kayo mga diniklag na mga maliliit na kanal, kung konti lang naman po yung mga buhangin at basura doon, po pwede na pong hakutin nyo ng DPS. Pero ang mga major declogging po, kay engineering department. Para naman po dun sa mga clearing operations, kagaya po ng involvement sa MTPB, mga double parking, mga motor po, mga sidecar, pwede po kayong sumulat para po kasama po ang buong TFRO team. Meron po tayong special team na nag-clear po sa mga special cases natin kung saan kasama na po doon ng DPS, engineering, ang MPD, at saka po ang MTPB. Para po ma-schedule po nila ng maayos yung operation, para po pati yung basura mahahakot po pagkatapos ng clearing. Ngayon po, meron pa po ba kayong ibang na-experience na concerns sa mga barangay po ninyo regarding po sa basura? Malinaw naman po yung mga na-discuss ko po. Okay po. Para po sa akin, ayun lang po. Maraming salamat. Ipapasa ko na po sa Lionel para po sa karagdagang paalala. Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang umaga po, mga kapitan, mga barangay official. Ako si Henry Crisostomo. Ako in charge sa operation ng Google Waste Management. Kababalik na po namin. Yung ibang area nyo, malinis na. Barangay nyo. Okay na ang collection namin. Yes. Every hahakutan na kayo. Yes. Gusto ko lang kong iklaro, no? Yun nung 6 a.m. na 12 p.m. na schedule ng hapon. Ginagawa na ho namin ito eh. No, ginagawa na namin. Ang concern lang ni Mayor, yung main road. No, yung main road. Kaya inutusan niya kami na lahat ng basura sa main road, sa gabi namin akutin. Simula 7 p.m. hanggang 5 a.m. Pag may nakita kami basura sa mga pangunahing kalsada, akutin namin. Kaya lang, pagdating ng 5:01 up to 6:59, dapat kailangan cleared ang lahat ng pangunahing kalsada. Dito sa Zone 7, Zone 8 and Zone 9, ang pangunahing kalsada nyo, Road 10, Kapulong. Dalawa lang ako, no? Road 10 sa Kapulong. Velasquez ko, yung secondary road doon, ang Velasquez, hindi ko mabuhay rin. No? Kaya yun yung dalawang area na yan, tututukan nyo yan na dapat wala akong basura ng 5:01 hanggang 6:59. Ang gusto ko kasi ni Mayor,
yung mga pumapasok ng mga estudyante, mga nagtatrabaho sa kung saan-saan, ng mga empleyado, gusto niya aalis ng bahay, malinis yung mga dinadaanan. Pag uwi, malinis pa rin. Hindi katulad ng mga nakaraang obserbasyon niya. Ang basura, papasok ka ng umaga, nandun, nakatambak. Uuwi, galing ka sa trabaho. Pagdating mo, dadaan ka sa mga kalsada pa uwi, nandun pa rin, nakatambak. Ang gusto niya, malinis. Para yung mga dadayo sa Manila, na galing sa ibang lugar, makikita nila ang kaibahan ng lungsod ng Maynila pagdating sa kalinisan. Dahil yan naman ang sinasabi niya nung lagi niyang sinasabi sa interview yan. Unang priority niya, kalinisan. Kaya sana tulungan natin, magtulong-tulong tayo para yung gusto ng alkalde natin, magawa natin yung tama. Okay. Kaya lang may problema ako eh. Isa na lang, lahat ng buong Maynila malinis na. Ultimo mga palengke. Road 10 na lang, aroma ang problema ko. Yun ang chairman, yun ang kailangan masolusyonan natin. Chairman. Sa road 10 siguro, alam niyo naman yung road 10, ano, yung sa aroma. Nakitingin naman sa video kung gaano ka notorious yung lugar na yun. Talagang walang araw na talagang tampak ng basura. Pero yung kung matataan kayo, sa umaga, okay, malinis. Wala tayong problema. Kaya lang, pagdating sa gabi, talagang tambak-tambak. Kaya, siyempre, sana tulungan niyo kami doon. Sa mga scavenger na nangungulekta sa mga bayan, sa mga establishment na dinadala sa atin. Actually, hindi niya naman basura yun eh. Basura ng Maynila. Kaya lang, ginagawa talagang hanap buhay ng mga tao. Kaya lang, hindi natin mapipigil. Baka pwede, maiayos natin. So, maiayos natin ang, magkaroon ng konting disiplina yung mga tao. Kasi halos 24 hours, may truck na ako doon, pero may basura pa rin. Doon sa ibang lugar, okay na ako koleksyon natin doon, wala tayong problema. Ang paalala ko lang, baka pwede, yung mga tao namin, baka may mga masyadong mga arrogante, bastos, no? Hindi namin pinapayagan doon eh. Baka pwede i-report nyo sa amin. No? Tapos yung mga truck namin na naging problema sa ibang barangay, yung tumutulo yung katas. No? Yung tumutulo yung katas. I-report nyo sa amin para malaman namin, para maiayos namin yung trakalan. Kasi may mga na-raise na, mga tanong sa ibang barangay na kamiting namin. Isa yun sa nire-reklamo. Sana yung mga ganong kaso, pagbigay nyo alam sa amin agad. Isa pa yung mga nanghihingi, baka may mga tao kami nanghihingi. Bawal sa amin yun, yung nanghihingi yung mga tao namin. Humihingi ng bayad, kapalit sa serbisyo, para mahamot yung basura nyo, i-report nyo na lang kung sa amin yun. At dyan sigurado naman, na-actionan mo namin. Hindi namin tinutuloy nyo. Meron pa ba kayong concern kung sakaling pwede ko kayo magtanong? Magandang umaga po sa inyo lahat.
Ang problema ko sa aking barangay, meron lugar ako na hindi nakakakutan at hindi dinadaanan because of mga illegal parking. So, not only for me, even barangay 112, hindi makadaan ng barangay. Many times ko na sinubukan sa pamamagitan ni Josie na padaanan nyo, but yung residente is problema. Kaya hinihingi ko ang tulong ninyo kasama ang MTBB kung maaari yung sinasabi niyo 6 to 12 maglaan muna ng towingin muna lahat bago padaanan ng truck ng basura para makadaan naman. Mga taxpayers din sila malaking daanan naman hindi dinadaanan ng truck ng basura. Kung sa lugar ko dumadaan lang sa Quezon Street na dati naman ng araw, dinadaanan yun. But ang reklamo is yun nga, illegal parking, na hindi ka makadaan. At dami talaga. Kung mapapasyalan nyo, araw-araw pasyalan ninyo para makita ninyo. Nana ko na rin yan sa kanilang barangay. Hindi ubre. Hindi ata kaya. Kaya kailangan ng supportan nyo. Araw-araw ka lang itawid. Siguro yung isang buwan, matagal na yun, malinis na yan, magkakaroon na ng disiplina. Special concern lang. At saka yung CP Garcia, beside Don Bosco. Nagre-reklamo rin ng Don Bosco dahil malaki yung bangketa, doon itinatapon because wala nang dumadaan na truck. Kung sino tagahamot pa mula sa CP Garcia papunta ng Quezon para abangan yung mga kawawa naman yung mga taga Quezon Street. Matatambakan ng basura. So karamihan sa amin nagbabayad ng sa kariton na hindi naman dapat kailangan gawin natin. Ipinagbabawal na natin yung kariton sa mga seminar ko natin, sa mga pagpupulong na napag-usapan na yun, pero hindi nangyayari. Even kay Josie, many times ako nagre-reklamo ba? Ganun lang, reklamo lang, pasok dito, labas dito. Tanggapin natin yung katotohanan. Ito na yung panahon na si Mayor ay gusto na ng disiplina. Disiplinahin natin pati mamamayan. At katulong naman niyo ako kung sa barangay mo naman. Ang hindi sumagot, ay disiplinahin natin. Yung problema ko lang yung barangay na hindi na makadaan ng disiplina. Sana po, katulong po yun, sibilan siya, Kirilo, para hindi siya kaya natatampak ang basura sa Quezon. Yung iba, iniiwanan doon pag mapasok sa trabaho. Iniiwanan lang doon. Kaya hindi naman natin makikita. Siyempre, nakikita natin CCTV. Bakit sila lalagay dito ng tanong na CCTV? Dito na, lalagay na lang yun, sila lalagay ng CCTV. Kahit may CCTV ba yan? Alam ka rin. Residente, makakagayin yan, na hindi sila mapupunan. Kaya sana po, patulong ng MTBB, maliit yun. Ako po, welcome po ako kahit araw-araw. Pagkakot. Itawin yung aking lugar. Hindi po, maraming salamat po. Salamat po, Chairman. Yung mga similar concerns po, pero naman po tayo representative. Noted po yun, i-relate po namin yung Director ng SBI. Ngayon po, pagkatapos po na ugnayan natin, yung may mga similar cases po na reklamo po dun sa may mga specific na lugar, lapitan nyo na lang po si MTPD para po manood nila yung mga lugar para mabigyan din po ng schedule. Okay po. Meron pa po bang katanungan? Ano ma'am? Yes po. Magandang umaga po sa inyo. Ako isang problema malaki po sa kapulong. About naman po to sa mga junk shop, sana naman po kayo po yung mga truck nila doon kasi iba nagtatapo ng mga naka-side car, nagtatapo doon sa truck, doon na lang tinatapo ng basura. Sana po yung TV pakiayos na lang po ang ating kapulisan na mawala yung arte ng mga junk shop doon. Yung kanto naman po ng kapulong, pwede man po namin ayusin yun kasi nalinisan namin nakaraan. Kaya naman po, yung mga ibang dyan, hindi naman ang taga dyan na sila paulit-ulit. Sinabi nga po 7 to 5 na, pagsasabihan ko yung mga nangangarito na hindi na sila pwedeng pumarada doon sa kanto ng kapulong. At tapos iba po yung truck doon sa may kapulong,
pinaparada yung mga estudyante kapag galing ng apilan, may hari po ng truck isang pulis. Nag-ano na po ako, sumulat na po ako. Kasana, yung ating mga kapulisan, hingi rin po ko tulong. Linisin po kasi mga bata, ang daming estudyante sa apilan, patawid ng papuntang Amado. Isa pa po nakakabalandra po doon sa kalsada. Pangatlo po, yung mga truck po sana natin, huwag po sila magbababa ng mga plastic. Kasi pinabawal po ito sa atin, dito lang po sila nagbababa ng yung mga napupulot nila para dadali naman nila sa child shop. Sana po yung mga truck ng basura, alam ko lang po sa mini-meeting nyo sila. Yung po isa pa po, nakakaragdag din po ng basura. Siyempre po, paano natin masabi ang malinis sa Maynila? Eh, nakaraming basura at yung mga plastic na sako, kung ano man yan. Sana po, pagbabawal sa mga truck na hindi na sila pwedeng magbaba doon sa arte ng mga kung ano yung napupulot na ng basura. Kasi pangit pong tingnan, kahit po hindi po ako papayag na gano'n. Kaya po, kailangan po namin ang tulong para po malinis po natin ang aroma. Diba po tagawanawa, barangay 100. Kuminsan tatawid yung basura, puro na lang sa akin. Barangay 107, kuminsan tatawid ito sa kapol, puro sa akin ang bato eh. Eh siyempre hindi ko na pwedeng gawain. Kakakapit bahay kami. Sana man po yung mga kasama ng barangay ito, malapit. Tulungan din nila ako. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, Chairman. Okay. Yes po. Kagaya po ng sinabi ko, yung mga meron po concern sa lugar, bigay po yung mga specific na lugar kay MTPB para po makasama po yan dun sa operations nila. Yun naman po concern sa basura, noted din po doon. Kausapin din po natin. Okay. Bali maglalabas. Yes po. Okay. Good morning, ma'am. Punong barangay po ng barangay 107, Cheryl Gonzales po. Mawalang galang na po dun sa sinabi ni Chairman Lenny. Wala po kasi kaming, sa totoo lang po sa barangay namin, wala pong nangangalakal talaga. Yung po mga kariton na sinasabi ni Chairman, yung po yung sa mga street sweeper po namin. So, nagtatapon po talaga sila dun sa truck po. Pero kung nangangalakal po, wala po kami ganun. Kaya po, actually yung sa kanya po yun. Kabarangay niya yung pumupunta dun sa may amin. Alam mo yan, Che? Okay po. Para po sa mga ganitong concerns kasi marami po talagang ganyan. Yung meron pong nagtatapon sa kapitbahay na barangay. Magkakakilala naman po yung mga chairman, magtulungan na lang po tayo. Tutulong din po ang Department of Public Services para po mabigyan ng ticket yung mga violators natin. Basta i-turnover nyo lang po dun sa tamang barangay. Malalaman nyo naman po kung saan sila residente. Opo, ma'am. Actually, ma'am, nagpalagay kami ng tanod doon before. Kasi talagang okay na po yung pilian ng basura doon. Yun nga po sana yung nire-request namin dati sa Lionel na huwag magpapapili po ng basura. Kung tapon lang. Magpili sila kung saan sila gustong magpili. Pero lalo na kung hindi naman nila barangay, hindi naman nila area, magpili sila dun sa kanila po. Tapos kung tapon lang po. Kasi dati po yung Lionel, may nagpapapili po kasi talaga. Doon po lalo na sa area ng R10 po. Nagpipilian po doon kaya OA po talaga yung basura po namin doon. Tapos kami po nahihirapan, kami po napapagalitan. Isa pa po ma'am, may request lang po kung pwede. Kasi po malaki yung barangay namin eh. Ang dumadaan lang po ang truck ng basura, nag-i-stop lang po sila sa Quezon. Quezon, Kapulong, Herbosa. Yung pong gawin ng R10, may mga residente pa po kami doon, malayo po masyado kung pupunta pa po sila ng ng Kapulong or ng Quezon po, at saka Herbosa po. Meron pa po kami doon sa mga, yung Morning Star, ganun, meron pa po doon mga residente po na nahihirapan po magtapon ng basura, malayo po masyado yung pag-stop po ng truck. Kung pwede lang po. Mr. Chair. Sir Juan, pwede yun. Meron mo kami truck na nag-door to door sa along R10. Pahihintuan namin yung mga iskinita na natong dito.
Meron na tayong truck na kumukuha sa anong arten lang. Lahat ng iskinita, hinintuhan, binubusinahan. Siguro, sabi sinasabi nyo, pag mula sa akop ng Zone 7, Zone 7, Zone 8, hanggang doon sa Katuparan, pahihintuan natin ng para makuha yung mga nasa iskinita para hindi malayo doon sa rota na iniikot ng mga truck na nakasay sa area nyo. Hello. Tanong po sana. Pasintabi po, Chairman Rambo. Hindi po kami mag-anuhan. Iisa po ang problema namin ni Chairman Rambo. Saan po ba namin dapat isang dulo yung pagkatapos sa akin matulog sa barangay ko, lilipat si Sitay sa kanya naman matutulog. Tapos yung mga sidecar po, pag naglilinis po kami ng Sabado, malinis, lilipat po sa kanya. Pag naglinis sa kanya naman po lilipat. Diyan na po kami sa may Kapulong eh. Magkatapat po kami ng barangay. Para matapos po yung problema namin sa Kapulong. Lalo-lalo na nakalagay kami dito, main road, Kapulong. Paano po mangalis yung mga sidecar doon na tapos yung mga natutulog? Salamat po, Chairman. Yung mga natutulog po, hindi po namin pwedeng hakutin. Kasi basura lang po yung nakakot namin. Pero yung mga ganun pong cases, nire-relay po namin yun sa MDSW. Kaya nga po ang tatanong kayo po namin dapat sabihin. Opo. Sa MDSW po sila. Tapos para naman po dun sa mga sidecar, siguro po dahil sabay parehas po kayo, nag-alternate po. Baka po pwede, i-request po namin kay MTPB na mag-schedule sila ng operation na sabay po sa inyo. Para po maanuhan din yung mga sidecar na pumaparada. I-coordinate ko po kay Director Biyahe. Sila po kasi yung in charge po sa mga sasakyan, sa mga sidecar. Opo, salamat din po. Magandang umaga po. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating butihing ngayon dahil po sa pag-aksyon niya sa mga basura sa Manila. So actually, halos malinis na po ang Manila. Ang problema na lang po natin, yung clearing operation. Kasi ang clearing operation po, it's a domino effect na kung marami po yung isa rin pinagbumulan ng hindi po kaaya-ayang pagmasdan ng isang barangay. Kung napakadami pong obstruction na nakakalat po sa pangunahing karsada o karsada po ng barangay, yung pangunahing karsada ng barangay. Yan po kasi nangyayari, nakikitaan po namin ang problema. Dumarating po on time yung Lionel po, wala kang problema. Pero pagdating po ng Lionel, ang nagiging problema po talaga, yung dinadaanan po ng Lionel, marami po nakaparadang sasakyan. Hindi naman po natin pinagbabawal na yung hanap buhay nila, lalong-lalo na yung sidecar. Pero sana po, tulungan nyo kami na mapaliwanag sa kanila na ang karsada ay para sa tao at sa sasakyan at hindi ho para dahan. Sa tulong ninyo po, tingin ko po, kung ganun po ang mangyayari na matutulungan niyo po kami na malinis natin ang karsada na para sa sasakyan at sa tao, magiging maayos po lahat ang bawat barangay. Yun lang. Salamat po, Chairman. Ulitin ko po, kagaya po ng sinabi ko, meron po tayong special team para po dun sa mga clearing operations natin. So, i-coordinate din po namin yun para po mas maging regular yung magiging schedule nila. Dahil dun sa TFRO din po natin, magkakasama na po dun ang MTPB, ang DPS, ang engineering, ang police. So, para po mapatamaan na po nilang lahat yun. So, i-relay po namin yun. Salamat po. Meron pa po ba tayong ibang concerns? Yes po. Yung nagsusunog po ng tanso, diyan sa Kapulong. Tanso. Opo. Yung wire, yung kuryente. Yung mga yun diba? Kasama rin po yun sa ordinansa natin, may penalty din po yun. So, pwede nyo rin po yun kapag na-capturean nyo po o nahuli nyo po sa akto, pwede nyo rin po i-release sa Department of Public Services. Meron din po bang violation sa engineering? Wala. Sa amin po, meron pong violation po yung mga incineration na gano'n, yung mga nagsisila. Maraming salamat po. Salamat po.
Sir, isa na lang po. Yung sa declaring, kasi po ang kadalasang problema, yung mga boundaries ng bawat barangay. Tapos nakikitaan natin na lahat naman po na sa napagkatinan. Pangalawa, tatlong buwan. Yung mga may buwan po ang sinasabi ko hindi po yung pinagagawa ko sa akin ni Boss White, po na regular po yung natin ng mga maliliit po na kanal. Yung malalaki po na kanal na pinag-problema po natin. Kasi yung equipment po, noong last time po, nag-try talaga kami magbukas ng malalaking kanal. Ang nagiging problema po natin, kung hindi po siya nasasaktong maglagay talaga. At pag inahan po namin yun, nagkakaroon na po na siya ng problema. Ano po nagiging problema? Nagdadamit po yung cover. Kaya nangingi po sana kami ng tulong sa inyo, lalo-lalo na po yung mga management ng barangay, na sana po yung declaring mula po sa kapulong po, papunta po ng barangay 104, 103, 102, kasama po yung Maxon po, barangay 96, 97 po. Yan po, talaga po, form na po kami sa bahay dahil po talaga hindi namin mabuksan ang nangyayari po talaga sa kanya pag pinapatay. Yun po yung nagiging problema. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Basta mga gamit namin para mabuksan nyo, kami po malang maglilinis po ron. At hindi natin natin po, kanino barangay siya basa. Tuloy-tuloy, hanapin namin po sa inyo pinakamalapit na malinis para umagos na yung sa mga lugar na nagkabaan. Hindi na po, noted na po yun. Opo. Makipag-coordinate na po sa mga chairman doon sa lugar na nakakasakot. Para alam namin kung sa kami nagsisimula. Maraming salamat. Salamat po, Sir. Paalala lang po, kasi wala po dito si Director Manila Barangay Bureau. Nire-remind din po yung mga barangay na natin up po dahil meron na po yung executive order na para weekly up po na yung sa ating mayor. Gawin nila lang po ng Sabado dahil yun po parang magiging citywide clean up schedule po natin. Ayun po. Para naman po dun sa paano po na lang lalabas po si Manila Barangay Bureau ang kasama po namin ng memo para po sa mga special hotline numbers na kakailangan niyo po. Ito po mga kasama natin ngayon ng mga department. Modified hotline numbers po yan para po sa District 1. Para yun po ang diretsong tatawagan po po kami para po sa mga specific na mga request nyo. Pakiantay lang po ang memo ng Manila Barangay Bureau. Meron po po bang tanong? Yes po. Ano naman, tama na po sa atin lahat, mga barangay natin po. Kasi meron kami sa kitang ulo, yung mga nananakaw ng kable. Hanggang ngayon meron pa rin po. Yung kable sa taas, pati po yung kable sa ilalim ng kanal. Hindi na po kable ang ninakaw, kundi po yung takip na po mismo ng ating manhole. So, pabalik-balik, inasunod na po namin, labesa namin nahuli, ang pinagtataka namin, nakakalaya. So, pinag-turnover naman po namin sa Station 1. Actually, ang Station 1 talagang tututok naman po ang problema, nakalaya eh. Para pang hindi nakakasamayan po, wala na po ang sa pinipili. Minsan, may dala po kami, chain lock. Malaki na rin talaga na mawali sa ilalim. Para kumpleto na po. Merong dikabak ang gamit, pangalawa na po yung kable. Ang nalala namin, baka wala na nalakaw sa ilalim, sa barangay na natin magnakaw sa loob. Yun lang po. Salamat po, Chairman. Meron po tayong representative ng police dito para po sa mga... Actually po, alam ko po, meron dahil kami po personnel sa Department of Public Services. Yung nakaparada po namin truck natin. Minsan po wala na pong gulong pinabukasan ng baterya. Pero alam naman po natin, nakatulong po natin mga kasama po natin sa EPP. Lalong narinig yung tanong ng Chairman. Una sa lahat, magandang umaga mga punong barangay sa ating mga opisyalis ng Manila City Hall. Magandang umaga. So, papakilala mo mula ako bago ko i-interview ko yung tanong niyo. O po si Captain Ryan J. Balagtas, bagong talagang Smokey, dati kasi tawag PCT Commander, ngayon sector na po. So, sa mga barangay po na nasakop ng Smokey Mountain PCT, tulad ni Chairman Reyes na 105,
Advice info ko po sa inyo kasi ang ating station commander ng Station 1, bago din po, magkakaroon po tayo ng barangay ugnayan sa ating lang per BCP po. Ang talaga pong bago ngayon sa Don Bosco BCP, si Captain Raiden Closa. Unfortunately, may nilakad siya, hindi natin siya nakasama ngayon. So, ito po, kapag hindi po natin natalima yung pag-uutos ng ating alkalde, so wala pong magagawa ang ating otoridad kundi manghuli kahit masakit man sa aming kalooban. Dahil sapagkat ay ang puso natin, lalo na ni Mayor, sa may hirap yan. Kaso, ilagay natin sa tama para malinis ang Maynila. Kasi yan ang unang adikain, malinisin ng Maynila. So, paulit ko lang po yung tanong ni Chairman. Dito po kami sa Pukil, PCP po. Opo. Actually, sir, meron kami naka-outpost sa kanto ng Herbosa, Velasquez. Pulis naman po tayo ron. Nagyayari yung pagdanakaw kapag ka po wala na yung mga pulis bilang umaalis. Bisa sa madaling araw, wala po oras Nakukunan naman po namin ng CCTV camera. So, syempre, masakit bilang sa kapitan na lahat ginawa mo na. Pero, yung tigas ng sakit ng ulo, nando doon pa rin po. Kumbaga, yung part naman namin bilang sa baranggayan, pinahuli na, sinabihan na. Actually, hindi taga sa amin, sir. Hindi taga lugar namin yung magnanakaw. So, sasagutin ko po bilang isang commander din ng isang PCP. Sa akin po, kung pagkagawin yan, katulad yan, magkakaroon kami ng ugnayan. Siyempre, i-advise sila kapag mga ganyan, ipapakulong natin, bigay lang sa akin, ako lang bahala ron. Tulungan na lang tayo, barangay at kapulisan. Siguro, I advise nyo dyan na, i-advise ko rin si Major Mukaram na makipag-ordering ko sa inyo kapag may mga concern dyan. At least, direkta na kayong kumontak sa kanya. Para hindi na po kayo dadaan ng kaligalino, natawagan nyo lang sa diretso. Para yung responde mabilis. Mabilis pa sa 5 minutes, sabi ni Chief Head. So, any concern pa mo, ma'am? Tanong pa mo. Ulit ko, ma'am, sa mga barangay ng Smoky Mountain PCP, magkakaroon po tayo ng barangay ugnayan with ating newly installed station commander sa katauhan ni Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon. So, advice information po sa inyo. Mga mahal po mga punong barangay ng mga taga Smoky Mountain PCP. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa akin. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Kagawad Freddy Kundi ng 105, Chairman ko si Leader Lineta Reyes. Meron lang po ako papalwa ulit. Tama yung sinasabi ni Chairman Solis kanina. Yung mga truck na nakaparada doon sa Arten, lalo na doon sa Apilan, sa Mayamin, nandun yung mga truck na malalaki, nakahambalang yun. Doon tinatapon yung mga basura. Ang mga truck din na yan, pati sa Kapulong, ang may-ari kasi mga pulis Kaya kung pumarada, siga talaga. Pulis parada, ganun talaga. Pinapakita pa rin sa mga tanod dahil pa rin. Kaya paano wala kasi tanod, di ba total ang dala? Kaya isa po sana yun sinasabi ni Chairman Solis na kailangan i-reker natin yan kung po pwede. Tapos, mayroon pa na yung tatanong, mayroon pa ba tayo safety pound? O kasi yung mga aso rin na yan, wala akong nakikita may ikot na safety pound. Marami mga aso natin nagpapasay sa mga kalsada. Di namin mana yan. Kailangan kasi mayroon din tayo safety pound. Marami kaming aso na alaga lalo na sa 105. Na hindi nahuhuli mga yan. Kami hindi talaga masusugpo namin doon ng basura dahil kami tambakan ng basura ron, malapit kasi ang dump site. Tapos doon pa nagkakarga ang Lionel, lahat ng mga barangay rito na nakapaligid puro doon sa 105 ang dadaanan. Nakano rin, yung mga naka-sidecar din, may mga basura yan. Nadala, pag oras na dumaan doon sa mga truck
natin na nakaparada, tatapon na lang kagad dadaanan ng Hindi na, kaya dumadami yung mga basura ron. Kaya kung maaari lang po yung mga truck na yun, tama po yung sinabi ni Chairman, kailangan, bago natin malinis rin, linisin natin yung mga truck na kabalang dyan at nakaparada. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kagawad. Okay, since pare-parehas na po yung mga natitira natin concerns, tatapusin na po natin yung ugnayan na to. Yung mga may concern po dun sa mga specific na lugar na kailangan ng clearing, pwede pong paki-coordinate na lang po sa MTPB. At ulitin ko po, pakiantay po yung memo na magagaling po sa Manila Barangay Bureau para po dun sa mga hotline numbers natin. Ayun lang po, maraming salamat at magandang buhay po sa inyong lahat. Magpapapicture lang po kami sa mga chairman, tapos masunod po mga kagawad, saka po mga sekretary. Salamat po. Salamat po, Kay. Picture taking na po, mga chairman po, kung